Lula ng eroplano ang binatang si Inigo Revilla. Nakamasid sa paligid at ninanamdam ang bawat sandali bago lumapag ang sinasakyan sa bansang Pilipinas. Lumaking makisig, matipuno si Inigo. Hindi rin matatawaran ang husay nito sa pagluluto, lalo na sa mga pagkaing Pinoy na siyang ginagamit niya upang makaakit ng mga kababaihan. Likas na ito sa kanilang pamilya, mula sa kanyang lola na si Doña Catalina hanggang sa kanyang ama at dinagdagan pa ng husay ng kanyang ina. Subalit nasa high school pa lamang noon si Inigo ay namayapa na ang kanyang mga magulang. At si Doña Catalina ang tumayong mga magulang ng musmos na si Inigo mula noon hanggang sa kasalukuyan. Naglilibot na ang mga stewardess upang asikasuhin ang mga pasahero. Nakapwesto si Inigo sa first class section. Nakaupo ng komportable at pinagmamasdan mula sa kanyang upuan ang magagandang stewardess. Nagtama ang tingin ni Inigo at isa sa mga ito. Agad na lumapit ang stewardess sa banata. "Sir, do you need anything?" Alok ng stewardess na may magandang ngiti. Habang tinititigan ng stewardess ay nakaramdam si Inigo ng masidhing pagnanasa. Nahalina si Inigo sa ganda ng stewardess at gusto niya itong maangkin. Habang nakatitig ay nangungusap ang kanyang mga mata. Ang mga titig na pamatay. Biglang namula ang pisngi ng stewardess at halatang kinikilig sa titig ni Inigo. "Maybe later? I might find you at the hotel during the layover. Don't be surprised. I tend to chase what catches my eyes." Sabay kendat sa stewardess. Isang matamis na ngiti ang sinagot ng stewardess sa binata na may kasamang pagsulyap. Ngumisi naman si Inigo dahil may paglilibangan na siya sa buong 18 oras na siya ay nasa alapaap. Matapos makipagharutan ay magpapahinga na dapat si Inigo nang binaba ng kanyang katabi ang harang na pumapagitan sa kanilang mga silya. Isa pala itong babae na ubod ng ganda. Muli siyang naakit at tumitig sa katabi. Looks like this flight just got a lot more interesting." At ngumiti ito na tila may binabalak. Gamit ang kanyang mapang-akit na titig, matipunong katawan, mapormang postura at mabulaklak na salita. Ang karamihan sa mga kababaihan ay kanyang nakukuha. Hindi ito napipirme sa isa. Tila nakukulangan siya sa dalawa at medyo sapat na ang 3 babae sa kanya. Sa may exit gate, humaba ang daeg ni Jella at Oyang sa pagtanaw. Hawak ni Jella ang placard na may nakasulat na Inigo Revilla. Sila ang naatasan ni Doña Catalina na sumundo sa banata. "Kuya, hindi niyo pa po ba nakikita si Sir Inigo? Kanina pa po tayo dito, parang ubos na yung mga taong lalabas sa gate na to pero wala pa rin siya." Daeng ni Jella, na medyo nangangalay na sa pagtaas ng placard. "Nako, iha, ni Anino ni Inigo hindi ko pa namamataan." "Sakto naman tayo sa sinabing oras si Doña Catalina. Nasa Natigilan si Oyang sa pagsasalita nang mapansin si Inigo. May kausap na magandang dilag. Nakapulupot ang braso nito sa braso ng binata, habang sabay nilang hinihilang kanilang mga maleta. "Jella, mukhang sa ibang exit gate lumabas ang hinihintay natin." Napalingon si Jella kung saan nakatingin si Oyang. Ito ang unang beses niya na ang amo ay personal na makita dahil dati sa mga larawan niya lang ito nakikita. Teka po, di ba sabi ng Donya mag-isa lang si Sir? Bakit may linta? Kasama siya." Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Natawa pa si Oyang sa tura ng dalaga. Ngunit naiintindihan naman niya kung saan ito nanggagaling. Tila magkasintahan kasi ang dalawa kung umasta at parang hindi mo paghiwalay. "Itaas mo na lang yung placard mo nang makita niya tayo." Ilang sandali pa at nakita na sila ni Inigo. Ilang hakbang na lang ang pagitan nila nang biglang nagpaalam ang binata sa kanyang kasama. "It's nice meeting you then. Till next time." Wika ni Inigo sabay halik sa labi ng kasama niyang babae. Nanlaki ang mga mata ni Jella sa nasaksihan. Napaiwas na lang ng tingin si Oyang. Dahil hindi lang simpleng halik ang ginawa ng dalawa, kundi matinding halikan na tila hindi na mapuknat ang kanilang mga labi sa isa't isa. Tumagal din iyon ng mga nasa 2 minuto
Nag-iwan pa nga ng marka ng lipstick ang babae sa labi ni Inigo. Tuluyan ang natulala si Jella sa nasaksihan at napanganga ito sa gulat. "Oh, Kuya Oyang, I'm glad to see you again." Bati ni Inigo na hindi alintana ang lipstick sa labi at mga marka ng halik sa kanyang leeg. Napansin ni Inigo si Jella at bumaling sa dalaga. "Are you with Kuya Oyang?" Bago pa man makasagot ang dalaga, ay bigla na nitong kinuha ang kamay ni Jella at hinalikan. Sa bilis ng pangyayari, hindi nagawang umiwas si Jella. Subalit agad naman itong nabawi ang kanyang kamay. "Sir, siya po si Jella," pakilala ni Oyang. Tumalikod na lang si Jella at halos mapunit ang hawak niyang placard dahil sa inis. Anong klaseng lalaki to? Wika niya sa kanyang isipan. Sakay ng sasakyan, katabi ni Oyang si Jella sa harap at nasa likuran naman si Inigo. Patungo ang tatlo sa misyon ng mga Revilla, kung saan hinihintay sila ng Donya. "Naku Sir Inigo, ang laki na po ng pinagbago mo. Lalo kang kumisig na lalaki. Matanong ko lang po, nobyo mo ba yung kasama mo kanina? Bakit hindi mo siya inimbitahan sa mansyon nang makilala siya ng lola mo?" Tanong ni Oyang. "No need for that. She was just one of the passengers I met on the plane. And I don't remember her name." Preskong sabi ng binata. Natawa si Oyang sa tinara ni Inigo. Napalunok naman ang lihim si Jella. "Ganito bang magiging amo ko? Diyos ko." Wika nito sa sarili at pilit na winawaksi sa kanyang isipan ang kanyang mga narinig. Nagpatuloy ang biyahe. Nagkwentuhan pa rin sina Oyang at Inigo. At si Jella ay tahimik lang na nakaupo at pinagmamasdan ng daan. Kahit na hindi nakikisali si Jella sa usapan ng dalawa, ay nakuha nitong atensyon ng binata. Laking pagtataka nito dahil para bang hindi naakit si Jella sa kanyang kagupuhan, lalo na nung hinalikan niya ito sa kamay. Akala niya nung unay pakipot lang ang dalaga. Ngunit habang tumatagal ay nararamdaman nito ang ines ni Jella. Mga pasulimpat na titig. Mga singhal na pagsagot at lalong-lalo na ang hindi pagkibo sa kanya buong biyahe. "Oh, this girl is very challenging. May Maria Clara pa pala sa panahon ngayon." Ngising sabi ng binata sa kanyang isipan. "Hey Jella, are you..." Hindi na natapos ni Inigo ang sasabihin sa dalaga dahil sa isang iglap, isang malakas sa pagsalpok ang naganap. Dumilim ang paligid ni Inigo hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay. Araw ang lumipas. Nasa induced coma si Inigo dahil sa mga nangyari. Isang proseso kung saan pinapahupang brain activity upang tulungan ang katawan na gumaling ng kusa. Nangyari ang lahat matapos silang mabunggo ng sasakyan mula sa likuran. Wasak ang likurang bahagi ng sasakyan kung saan nakaupo si Inigo. Siya ang pinakanapuruhan sa kanilang tatlo. Lubang nababahala si Doña Catalina. Hindi to umalis sa tabi ng apo. Hindi halos natutulog at kumakain. Dasal lang ng dasal ang Doña na siyang kinabahala ng lahat. "Doña Catalina," wika ni Jella. Sudlong-sudlo ang kanyang swero. Kasalukuyang nasa ICU si Inigo at nakatanaw lang ang matanda mula sa labas kung saan may nakaharang na salamin sa kanilang pagitan. "Iha, wala ka dapat dito. Dapat namamahinga ka pa." Puna ng matanda sa dalaga. "Naiinip na po kasi ako sa kwarto ko at saka nag-aalala po ako sa inyo. Sabi po kasi ng ibang kasambahay mula nung isang araw hindi pa po kayo umuwi sa mansyon. Baka kayo naman po magkasakit kung hindi kayo makapagpahinga." Nag-aalala na sabi ni Jella. Bumuntong hininga ang Donya at bumaling ng tingin sa apong natutulog. "Mas mabuti pang ako na lang sanang nasa kalagayan ng apo ko. Masyado pa siyang bata para maranasan to." Nagsimula ng mamasa ang mga mata ni Donya. Nanginginig na rin ang boses nito. "Bakit ba palagi na lang ganito? Laging ako ang nasa sitwasyong to. Laging ako ang nandito sa labas at nagbabantay. Una ang mga magulang niya. Tapos, bumuhos ang luha sa mga mata ng Donya sa sobrang kalungkutan. Ang bata pa ng apo ko. Ang bata pa ni Inigo para dito." Hagulhol nito ang sabi. Masakit man ang katawan, iniyapos ito ng dalaga. "Makaka-recover din po si Sir Inigo, magtiwala lang po tayo sa nasa taas." Ang mga salitang yon ay humipo sa malungkot na puso ng Donya.
Dumaan pa ang mga araw, naghilom ang mga sugat ni Oyang at Jella. Nakalabas na rin sila sa ospital. Ngunit wala pa rin nagbabago sa lagay ni Inigo. Nawawala na ng pag-asa ang lahat. Maliban sa Donya at kay Jella. Nabahala na rin ang ilan sa lagay ng magiging tagapagmana ng negosyo ng pamilya Revilla. Donya Catalina, isa lang ang nakikita kong paraan para hindi mawala sa pamilya niyo ang lahat ng yaman. Alam kong hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Pero ayoko lang na malagay kayo sa alanganin pagdating ng panahon. Payo ng abogado ng Donya. Naiintindihan ko, attorney. Sabay buntong hininga ng Donya. Kapakanan ko lang din ang iniisip mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong dapat natin gawin? Kailangan magkaroon ng asawa ang inyong apo na si Inigo. Alam kong mahirap. Pero kung mas secure natin ang tagapagmana ninyo, mas malaki ang posibilidad na walang ibang maghahabol sa inyong yaman. Maaari ko bang malaman kung may nobya ang inyong apo? Napahawak ng kanyang noo ang Donya. Hindi ko alam. Wala akong alam sa personal niyang buhay. Lalo na kung siya ay may karelasyon. Nakaramdam na ng tensyon si Catalina. Hindi niya alam kung saan hahanap ng mapapangasawa ang kanyang apo. Hanggang sa isang dalagang lumapit sa dalawa. Donya Catalina, maaari raw po ba kayong kausapin ng doktor? Tanong ni Jella na siyang humalili sa matanda sa pagbabantay habang kausap niya ang abogado. Ikaw, tama. Ikaw ang tamang babae para sa apo ko. Bulalas nito na ikinagulat ng abogado at lalong-lalo na si Jella. Suot ang puting bestida at hawak ang maliit na kumpol ng mga bulaklak ay nasa tabi na ni Inigo ang isang marikit na dalaga. Nasa induced coma pa rin ito at walang kamalay-malay na siya ay ikakasal na ng mga oras na yon. Do you, Jella Katapang, take Inigo Revilla to be your lawful wedded husband? Habang sinasabi ng abogado ang kanyang sumpaan, nakatingin ang dalaga sa natutulog na si Inigo. Napapaisip kung paano siya napasok sa ganitong sitwasyon. Tila sa isang iglap nagkaroon siya ng asawa kahit na sa tanang buhay niya ay hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan. Sumagi sa isipan ng dalaga ang mga nagdaang araw. Nang sinabi ng Donya ang kanyang problema at hiniling kay Jella na maging asawa ng kanyang apo, natulala na lamang si Jella. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Gusto niyang makatulong sa Donya. Natutokso din ang alok na to sa kanya. Ngunit paano naman ang kanyang karapatan? Ang kanyang pagkadalaga? Bukod doon, alam ni Jella na simula pa lang ay hindi sila magkakasundo ni Inigo. Isang pilyo, mahangin at masyadong bilib sa sarili na lalaking akala niya ay nagkakagusto sa kanya ang lahat ng babae. Doon pa lang ay ayaw na sa kanya ni Jella. Subalit, paano naman ang hiling ng Donya? Hanggang sa, heto siya ngayon, nakatayo sa tabi ni Inigo upang pakasalan ng binata. Natapos na ang sinasabi ng abogado at sagot na lang ng dalagang hinihintay. Nakatitig sa kanya ang lahat. Tila nasa kanya ang sagot na makapagpaligtas ang sangkatauhan. Para bang bumabara sa kanyang lalamutan ng minutong yon. At pagbaling ni Jella sa Donya, nangingiyak na ito. Hindi niya alam kung dahil ba sa tuwa dahil pumayag siya o kaba na baka siya'y umatras. I do. Nauutal nitong sabi. Natapos na ang kasal. Abot langit ang pasasalamat ng Donya sa dalaga. Inisip na lang ni Jella na ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya. I'm very happy na apo na rin kita. Maraming salamat sa pagpayag mo, Iha. Huwag kang mag-aalala. Hindi ako sisira sa usapan natin. Nakangiting sabi ng Donya matapos ng kasal. Finally, matatawag na kitang apo. Dagdag pa nito. Namula si Jella dahil sa mga binitawang salita ng Donya. Donya Catalina, alam naman po nating panandilian lang lahat ng to. Jella na lang po ang itawag niya sa akin. Nahihiya nitong sabi. Apo ang itatawag ko sa'yo. At mula ngayon, Lola. Lola naman ang itawag mo sa akin. Utos ng Donya. Wala nang nagawa ang dalaga sa isang iglap na bago ang kanyang buhay. Itinuring siyang apo ng Donya.
Hindi na siya sa maid's quarters natutulog. May sarili na siyang kwarto. Palagi rin siyang kasama ng Donya sa pagbabantay kay Inigo. Madalas ikwento ng Donya ang mga gusto at ayaw ng kanyang apo. At dahil sa mga kwentong yon, tila nakilala ni Jella ang asawa. Walang naging tutol ang ibang kasambahay dahil mababa pa rin ang loob ng dalaga. Tumutulong pa rin ito sa mga gawaing bahay pag wala ang Donya. Personal niyang ipinaghahanda ng pagkain ng Donya. Siya mismo ang nag-aayos ng mga damit ni Inigo na dadalhin sa ospital. Ginagampanan niya ang kanyang pagiging asawa kahit sa maliit na paraan. Isang araw, si Jella lang ang nagbabantay sa ospital. Kailangang dumalo ni Doña Catalina sa isang meeting upang klaruhin ang lagay ng kanyang apo. Nasa loob ng ICU si Jella, nakasuot ng PPE at tinutulungan ng nurse na linisan ang asawa. Ma'am, ang swerte ng asawa ninyo ang hands-on ninyo sa kanya. Siguro mahal na mahal niyo ang isa't isa. Pinatutunayan niyo po yung vows niyo na in sickness and in health. Kilig pa na sabi ng nurse. Napangiwi naman si Jella. Alangan naman sabihin niya ang katotohanan. Kaya, ginitian niya na lang ito ng pilit. Natapos silang linisan si Inigo ay iniwan na sa loob si Jella. Naupo siya sa tabi ng asawa. Narinig mo yon, ha? Ikaw, asawa ko. Natatawa nitong sabi habang nakatitig sa maamong mukha ng asawa. Sa unang tingin ay mapapansin mo agad ang maamo nitong mukha. Para bang hindi gumagawa ng kapilyuhan. Ang morenong kutis, makapal ngunit maayos na hubog nitong mga kilay, matangos na ilong na medyo baliko. Patunay na hindi man perpekto ang kanyang mukha, ay nananatili pa rin itong makisig. Mga labing katamtaman lang kapal. Kantuhang mukha na tinutubuan ng mga kaunting balbas at bigote sa haba ng panahon na siya ay nasa koma. Alam mo, gwapo ka naman eh. As in, walang biro, gwapo ka. Kaso nakaka-turn off ka lang dahil ang pilyo mo. Babaero ka Bago man matapos si Jella ang kanyang sasabihin, ay nakita nitong gumalawang talukap ng mga mata nito. Napatayo si Jella. Tinakpan ng bibig at nanigas sa kanyang kinatatayuan. Natunghayan niya kung paano magmulat ang kanyang asawa. Unti-unti, mabagal. Nasaan ako? Nangihina nitong sabi. Tumawag ng doktor si Jella. Habang tinitingnan ng mga doktor ang lagay ng binata, ay pinalabas muna si Jella ng silid. Nakatitig sa salaming, nakapagitan sa kanila ni Jella. Tinawagan ng dalaga si Doña Catalina upang sabihin ang magandang balita. Gulong-gulo ang isipan ng binata. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanyang paligid. Ang huling natatandaan lang na Inigo ay nakasakay siya sa sasakyan kasama sina Oyang at Jella papuntang mansyon. Nang biglang nandilim ang kanyang paningin. At ngayon sa kanyang pagmulat, napunta na siya sa ospital. Ramdamang matinding panghihina. Gusto niya magtanong kung anong nangyari, subalit nanonood sa buong katawan ng binata ang panghihina. Don't push yourself, Inigo. And don't worry. After ka naming matest, papapasukin na namin ang asawa mo. Wika ng doktor na tumingin kay Inigo upang siya ay kumalma. Hindi man makapagsalita, ay baka sa mukha nito ang pagtataka na inakala naman ng mga doktor na nag-aalala ito sa kanyang asawa. What's happening? Is this a prank? Tanong ng binata sa kanyang sarili. Matapos sabihin ni Jella, ang magandang balita sa Donya ay ibinaba nito ang tawag. Nakahinga na rin silang lahat ng maluwag dahil ligtas na ang binata. Bumaling muli ito sa salamin. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Inigo. Ramdam ni Jella ang marahil ay naguguluhan ito sa mga nangyayari. Nakaramdam bigla ng kaba si Jella. Kumakabog ang kanyang dibdib dahil baka hindi matanggap ni Inigo ang mga nangyari noong siya ay nasa induced coma. Sana mapatawad mo ako, Sir Inigo. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa utak ko at pumayag ako. Masyado na ako naging desperado. Sorry po talaga, sir. Wika nito habang pinagmamasdan ng binata. Bagong salta lang noon si Jella. Walang kamalay-malay ang dalaga na masalimuot ang buhay niya sa syudad. Hindi lang ang lugar, kundi pati na rin ang mga taong akala niya ay tutulong sa kanya upang umahon sa kahirapan. Po, nanlamig si Jella matapos marinig ang sinabi ng gwardiya sa kanya. Nako, iha,
Isa ka rin ba sa naloko ng babaeng yon? Panglima ka ngayong umaga na naghahanap ng kumpanya na yan pero wala namang ganon sa building na to o kahit na saan. Paliwanag ng gwardya. Pero ito po kuya, ito po yung chat namin pati na nga rin yung money transfer na ginawa ko para sa investments. Okay naman po yung transaction namin itong mga nakaraang buwan. May picture pa nga po sa harapan ng building na to kaya mabilis ko po tong natuntun. Naiiyak na noon si Jella. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang nagpapaliwanag sa gwardya. Pilit niyang kinakalma ang sarili kahit na parang sasabog na ang kanyang dibdib sa takot. Takot na siya ay niloko at tinakbuhan ng perang binigay niya bilang investment. Ang masakit pa nito ay hindi lang pera niyang tinakbo, kung hindi pera ng ilan niyang mga kakilala na siya ang nakumpronta sa inaakalang investment na makapagpaahon sa kanila sa hirap. Pasensya ka na miss, pero isa ka sa naloko ng babaeng yan. At yung perang sinasabi mo, huwag mo nang asahang maibabalik pa sa'yo. Masakit man pero yon ang katotohanan. Wika ng gwardya. Pakiramdam ni Jella ay naglalakad siya sa kawalan. Hindi alam kung saan pupunta. Bitbit ang backpack na may lamang kaunting damit at perang pantawid gutom ng ilang araw. Hindi niya alam kung paano siya haharap sa kanyang mga magulang na binenta ang kanilang mga kalabaw at lupang sinasakahan upang magkaroon sila ng malaking halaga sa nasabing investment. Walang tigil ang pagluha ni Jella habang naglakad. Mabilis ang galaw ng lahat, puwera lang sa kanya. Parang sasabog ang kanyang utak sa maugong na tinig na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Pasensya ka na miss, pero isa ka sa naloko ng babaeng yan. Pero walang ganon sa building na to kahit saan man. Huwag mo nang asahang may babalik pa sa'yo, masakit man pero yon ang katotohanan. Mga salitang hindi matanggal sa kanyang isipan. Hanggang sa dinala siya sa simbahan, doon siya umiyak na umiyak. Wala siyang pakialam kung nakatingin sa kanya ang lahat, kung siya'y pinagbubulungan o nilalayuan. Basta ng oras na yon, gusto lang niyang umiyak. Ibinuhos lahat ng sama ng loob sa kanyang nararamdaman. Kung pwede lang siyang sumigaw ay sisigaw siya dahil sa sama ng loob na kanyang nararamdaman. Gusto niyang humanap ng sisisihin sa nangyari. Isumbat na bakit sa lahat ng tao sa mundo ay siya pang napiling lokohin ng babaeng yon. Alam niya hindi siya banal na tao pero bakit siya ang kailangang dumanas ng ganito? Subalit sa kabila ng lahat ng to, sa huli, sarili pa rin niya ang kanyang sinisisi. Dahil sabi nga nila, walang manloloko kung walang nagpapaloko. Hanggang sa nilamon na ito ng lungkot, ng hiya, at naisip ang kanyang mga magulang sa probinsyang sinasakripisyo ang lahat para sa kanya. Wala na ako mukhang ihaharap sa mga magulang ko. Anong gagawin ko? Paulit-ulit nitong sabi habang nakaluhod at umiiyak. Iha, isang tinig ng matanda ang kanyang narinig. Ito ang panyo, may tubig rin ako dito. Alok nito. Namumugtuma ng mga mata ay pumaling si Jella sa matanda. Nakita niya ang isang babaeng nakaitim na belo. Masisilayan ang mukha nitong kastilaing ng itsura. May matangos sa ilong at mapekas na balat. Kulubot man ang balat ay halata mong makinis ito noong araw at magandang dilag noong siya ay bata pa. Nakatitig lang noon si Jella. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang magtiwala matapos ang kanyang pinagdaanan. Bago ka lang ba dito sa syudad? Tanong ng matanda. Tumango lamang si Jella. Hindi ko sinasadya kaninang marinig ang dasal mo at gusto ko makatulong. Wika ng matanda. Inalok na to si Jella ng trabaho bilang kasambahay sa kanyang mansyon dahil ang matandang nakakita sa kawawang si Jella ay si Doña Catalina. Naantig ito sa dinanas ng kawawang si Jella. Naalala niya ang kanyang kabataan. Isa rin siyang probinsyana noon na nakipagsapalaran sa syudad. Ngunit hindi tulad ni Jella, siya ay pinalad sa kanyang pagluwas at naging maganda ang kapalaran. Noong una ay naging mailapang dalaga. Hirap magbigay ng tiwala sa kanyang mga kasama. Idagdag pa siya ang pinakabata sa kanila. Subalit sa tulong ng Donya at pag-iintindi ng lahat, unti-unting binuksan ni Jella ang kanyang sarili. Nasilayan muli ang kanyang makukulit na ngiti. Naging magiliw at masayahin.
At bilang gante sa pangunawa nila sa kanya, naging magalang at maunawain ng dalaga sa bawat isa. Nagkasundo ni Jella ang kanyang mga kasama. Gayon din ang Donya. Para siya yung itong naging apo. Dahil hindi nalalayo ang edad nila ng kanyang apong nasa ibang bansa. Hanggang sa umuwi na nga si Inigo at si Jella ang natasang sumundo rito. Subalit, ang masayang pagkikita ng maglola ay nauwi sa trahedya. Alam kong malaking pabor ang hihilingin ko sa iyo, pero huwag kang mag-aalala. Malaking halaga rin ang kapalit nito at sobra-sobra pa. Ani ni Catalina. Hindi ko po kayo maintindihan. Nagugulo ang tora ni Jella habang nakatanaw sila kay Inigo mula sa labas ng ICU. Hinawakan ng Donya ang kamay ng dalaga. Pakasalan mo ang apo ko at tutubusin ko ang lupa at mga kalabaw na binenta ng mga magulang mo. Alam kong magiging makasarili ako sa ginagawa kong to, pero Jella, wala na akong ibang maisip na paraan upang maisalba ang yaman na dapat ay para sa apo ko. Pagsusumamo ng matanda. Don Catalina, normal lang po ang lahat ng vital signs si Inigo, and luckily nag-recover na po ng maayos ang katawan niya. But he needs to be confined para makasiguro tayong wala kaming na overlook. Wika ng doktor at bumaling sa dalaga. You can go to your husband, Mrs. Revilla. Ani nito sa dalaga. Maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jella. Hindi ito dala ng hiya o pagkasabik, kundi dahil sa kaba. Hindi niya alam kung paanong haharap sa binata bilang kaniyang asawa. Sinulyapan siya ng Donya. Naramdam kasi nito ang kaba ng dalaga. Tinanguan niya ito na waring sinasabing magiging maayos din ang lahat. Lakas loob na pumasok si Jella sa silid ng asawa. Nanlalamig ito sa kaba dahil hindi niya alam kung ano ang una niyang sasabihin. Paano niya kakausapin si Inigo? Kung mag-hi ba siya? Tatanungin kung kamusta? Aasikasuhin ba niya ito? Tatanungin kung anong gusto? Hay, bahala na nga. Wika nito at pumasok sa silid. Pagpasok ni Jella ay nandoon ang isang nurse. Kilig na kilig sa mga banat ni Inigo. I thought I was in heaven, and a beautiful angel is guiding me. Wika ng binata sa nurse na siyang naabutan ni Jella. Ang kaba ni Jella ay biglang nawala at napalitan ng pagkadismaya. Itong lalaking to kakagising pa lang sa pagkakakomatos ng bababae na agad. Ang galing! Ani nito sa kanyang isipan. Wala namang balak si Jella na istorbohin ang harutan ng dalawa. Lalabas sa sana itong muli ng silid nang marinig ang maarteng sabi ng nurse. Ikaw talaga sir, ang bolero ninyo. Wika pa ng nurse sa akala mo'y naipit kung saan. Nainis lang si Jella. Bigla itong tumikim. Biglang tumindig ng ayos ang nurse at tumingi ng pasensya. Ma'am, so sorry po. Nginig nito ang sabi. Sir, nandito na po palang asawa ninyo. Aalis na po ako. At kumaripas ito ng alis sa silid. Sinundan lang ng tingin ni Inigo ang nurse at nang nakalabas na ito ay sa kanya sinita ang dalaga. Tell Lola to stop this prank. This is not funny. Inis na sabi ng binata. Nakatayo lamang si Jella. Nakatitig sa binata. Humugot ng maraming lakas ang loob upang sabihin na hindi biro na sila'y kasal na. Lola knows my taste and obviously you're not one of them. Mapang-insulto nito ang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Jella. Sir, alam ko pong hindi ako kagandahan. Pero hindi rin naman ako pangit. At isa pa, akala mo ba ang gwapo-gwapo mo? Di ka gwapo, no? Baliw ni Jella na kinagulat ni Inigo. Lalo na yung ilong mong baluktot. Napahawak pa si Inigo sa kanyang ilong. You? Susugurin na dapat ni Inigo si Jella, patayo na ito. Ngunit hindi pa kaya ng katawan ng mabilis na kilos kaya nakaramdam ito ng pagkahilo. Mabilis naman nakalapit si Jella at inalalayan si Inigo. Don't touch me. I know people like you. What did you do to Lola to convince her? To this marriage? Galit na sabi ni Inigo habang hinihiga siya ni Jella sa hospital bed. Walang naging sagot si Jella. Inayos niya ang unan sa ulo na Inigo. Ang kumot na nagulo at swerong napilipit dahil sa pagkilos ng binata. Answer me! Sigaw ng binata. Wala akong ginawa. At wala ka ng choice, okay?
Mag-asawa na tayo ngayon, kaya umayos ka. Malamig nitong sabi sa binata, na biglang nagpatameme dito. Nakatalikod na si Jella kay Inigo para ayusin naman ang kumot sa paanan nito. Sabi ng doktor, mamamalagi ka pa raw dito ng ilang araw. Mas gusto mo ba ng lugaw? Yun pa lang kasi ang pwede mong kainin. Matapos marinig ang malamig na boses ni Jella, may halong otoridad ay natigilan si Inigo. Nakaramdam ng takot. Ngunit nang alokin siya ng pagkain ay bigla siya nagutom. Yes, I want that. With a lot of maraming paminta. Yung halos nangingitim na yung lugaw sa paminta. Nagulat si Inigo kung paano yon nalaman ni Jella. Humarap si Jella sa binata. Sorry pero bawal. Lugaw lang na walang lasa. Yan lang daw muna. Saka na kita pagluluto ng lugaw na gusto mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango na lang si Inigo na parang bata. Nagtungo na si Jella sa maliit na kusina ng kwarto ni Inigo. Pagkaharap nito sa cabinet kung nasa ng bigas sa kanyang gagawing lugaw at napabuga ito ng hangin sa bibig. Mukhang ito na yata ang simula ng kalbaryo ko. Jella, ano ba tong pinasok mo? Wika nito sa kanyang sarili. Nang araw ding yon ay nagkita ang maglola. Agad na nagtanong si Inigo sa Donya kung bakit nagkaroon siya ng asawa nang hindi niya alam. Sumama ng sobrang loob ng binata sa matanda. Lola, really? Of all the girls, you choose that maid to be my wife? Ines na sabi ni Inigo sa kanyang lola. Nasa may sofa noon si Jella, nagtutulog-tulugan. Ikaw, Inigo, ayusin mo yung tono ng pananalita mo. Anong really ka dyan? Baka gusto mong pilipitin ko yung dila mo. Magtagalog ka nga, nasa Pilipinas ka na. Huwag mo akong ma-English dyan. Matapang na sabi ng Donya. But Lola, isa pang English mo, Inigo, babatukan na kita. Napakagat ng kanyang labi si Jella upang pigilan ang kanyang pagtawa. Gusto niyang imulat ang mga mata para makita ang eksena ng maglola, ngunit baka mahalatang gising siya. Lola naman, bakit kasi sa lahat ng maid siya pa? Wala na bang iba? Sabi ni Inigo. Apo, ano bang masama kay Jella? Maganda siya, mabait at nakakasiguro ako na magiging mabuting asawa siya para sa'yo. At saka anong inaangal-angal mo dyan? Wala ka namang nobya. Sambit ng Donya. Napabuntong hininga si Inigo. Sorry to say, Lola, but I have. I have a girlfriend in the US. Her name is Hazel, and we are open. Open? Ano yun? Gulat at nagtatakang tanong ng Donya. Nabunyag na ang relasyon na matagal na tinatago ni Inigo. Ang kaniyang relasyon sa kasintahang si Hazel. Isa itong Phil-Am na naninirahan din sa ibang bansa kasama ng kanyang pamilya. Hindi pa ito nakakarating sa Pilipinas at hindi ito interesado sa kultura nito, lalo na sa pakikipagrelasyon. Masyado raw dry at walang thrill ang tradisyon ng pakikipagligawan at relasyon sa Pilipinas. Sinabi rin ni Inigo na nasa relasyon sila na tinatawag na open, isang uri ng relasyon sa henerasyon ngayon na pwede kang makipagharutan, makipag-flirt, o kung minsan makipagrelasyon depende sa set of rules na mapag-usapan ng magkaparehang nasa ganitong setup. Hindi ito pagiging taksil o naghahanap ng iba. Bagkos, ganito lang talaga tumakbo ang ganitong klase ng relasyon. Isa raw itong paraan upang masabi kang makarelasyon sa isa't isa at mas makilala ang kanilang mga sarili. Nakailang kurap ang Donya habang nagpapaliwanag ang apo kung anong uri ng relasyon na meron siya. Hindi naman maproseso ng matanda ang mga sinasabi ng apo. Now Lola, how should I tell Hazel this? Wala to sa rules namin. We can have other relationship pero hindi aabot sa pagiging asawa. Tanong ng binata. Basta. Asawa mo na ngayon sa Jella. Wala akong pakialam sa open-close na yan. Singal na sabi ng Donya. Lola, it's an open relationship. Ginawa niyo naman pong close-open. Ano po ako, baby? Basta, kung ano man ang tawag sa relasyon ninyo, wala na tayong dapat pag-usapan. Kasal na kayo ni Jella. Tapos. At yung Hazel na yan, hiwalayan mo na yan. Hindi siya makakabuti para sa'yo. Hatol ng matanda.
Lihim na bumuntong hininga si Jella. Kunwaring bumaling ng upo, ngunit napapikit na rin. Lalong lumalala ang sitwasyon. Hay, paano ba to? Ani nito sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw at nakauwi na si Inigo sa mansyon. Magaling na ang kanyang mga sugat at maayos na ang kanyang kalagayan. Kasabay nito ay kailangan niya ng harapin ang buhay mag-asawa. Ang katotohanang asawa niya na si Jella. At dahil mag-asawa na kayo, kailangan niyo nang bumukod. Ngiti-ngiti pang anunsyo ng Donya. Halos mahulog sa kanyang kinauupuan si Jella. Si Inigo naman ay agad na umalma. But Lola, this is ridiculous. Paano kung may gawing masama sa akin ng babaeng yan? Dahil sa pera? Talagang ipagkakatiwala mo ako sa stranger na yan? Inigo, yung bibig mo. At ano stranger ka dyan? May pangalan ng asawa mo at Jella yon. Pagkatandaan mo yan. Gigil na sabi ng Gonya, kaya naupong muli si Inigo. Mabalik tayo. At ipinagpatuloy ng Donya ang kanyang sinasabi. Tuluyan ang pumasok ang dalawa sa buhay mag-asawa. May isa silang kasambahay upang makatuwang ni Jella. Nagsimula na rin pumasok si Inigo sa opisina. Para na talaga silang mag-asawa kung titignan. May sariling bahay, nagtatrabaho si Inigo para sa kanilang pamilya. Nasa isa silang bubong at nagsasama. Ngunit pakitang tao lamang ang lahat. Matatalim na titig at malamig na pakikitungo ang natatamo ni Jella sa binata. Araw-araw tila hangin ang turing nito sa asawa. Nilalagpasan niya lang ito tuwing nakikita. Mas kinakausap pa nito ang kanilang kasambahay kesa kay Jella. At madalas ay nakikipagharutan sa harapan ni Jella. Iisa lang ang kwartong kanilang tinutulugan. Subalit sa sahig, natutulog ang talaga. Ang dahilan ni Inigo, hindi siya sanay na may katabing kasambahay sa kama. Sa sofa na lang dapat matutulog si Jella. Ngunit nagalat si Inigo. Doon daw siya sa sahig matulog dahil doon siya nararapat. Bale wala lang naman kay Jella kung matulog siya sa sahig. Sanay naman ang kanyang likod matulog sa papag. Ang hindi niya maatim ay ang kagaspangan ng ugali ng asawang si Inigo. Malinaw kay Jella ang kanyang lugar. Hindi niya hangad na mahalin siya ng binata. Subalit bakit ganito naman ang trato nito sa kanya? Tila ay hindi makatarungan. Dahil ba hindi siya tulad ng ibang babae na patay sa kanya? Sunod-sunuran at habol na habol sa kanya? Lalo tuloy nawawala ng gana. Si Jella sa binata at nangakong hindi ito magkakagusto sa isang katulad ni Inigo. Doon ka nga sa kitchen, nawawalan ako ng gana kumain pag nakikita ka. Ines sabi ni Inigo. Tumayo si Jella at kinuha ang kanyang plato. Nasa hapag sila noon upang kumain nang biglang sinabi yon ni Inigo. Tahimik naman na umalis at nagpunta sa kusina si Jella. Bagyang naiiyak dahil sa trato sa kanya ng asawa. Hindi dahil sa awa sa sarili, kung hindi dahil sa inis. Hindi niya maipagtanggol ang sarili. Isinasaalang-alang kasi nito ang Donya upang pagpasensyahan pa ang asawa. Ma'am Jella, okay ka lang? Wika ng isa sa kasambahay. Oo, ayos lang ako. Kumain ka na ba? Tara, sabay na tayo. Alok nito sa mga kasamang kasambahay. Isang umaga, may bumisita sa bahay ng mag-asawa. Bro, it's nice to see you. Bati ni Rex na matalik na kaibigan ni Inigo. Sorry kung hindi na ako nakadalaw sa ospital. Kamusta ka na? I understand, no worries. Turan naman ni Inigo. Matapos magkamustahan ay napansin ni Rex ang isang magandang dalag. Hindi ito nakasuot ng uniformeng pangkasambahay. Ngunit panayang asikaso nito sa kanila ni Inigo. May matamis din itong ngiti. Hindi mawaglit ang mga mata ni Rex sa dalagang yon, kaya tinanong nito si Inigo. Ipakilala mo naman ako sa pinsan mo, ani ni Rex. Sinong pinsan? Siya. Sabay turo sa dalaga. Di ko siya pinsan. Inasasabi ni Inigo. Oh, okay. So who is she? Asawa ko siya. Asawa? Galat na sabi ni Rex at halos mahulog sa kanyang upuan. Ikinwento ni Inigo ang mga nangyari sa kaibigan. Hindi naman alam ni Rex kung tatawa ba siya o maaawa kay Inigo. Bro, you have no choice. Magtiis ka na lang sandali. Then pag okay na si Lola at kampante na siya, offer Jella to have an annulment.
Pero lang naman ang katapat niyan for sure. And then, ereto mo na siya sa akin. I really like her. Ngiting-ngiting sabi ni Rex. Biglang napaisip si Inigo. Tama ang sinabi ni Rex. May salitang annulment na pwede niyang gawin. Thank you bro, you gave me an idea. Wika nito at napayapos pa sa kaibigan. Nagulat naman si Rex, nagtaka. You are right. There's a thing called annulment. I never thought na magagawa ko yun sa buhay ko. At saka, maling-mali si Lola na she's a wife material. Ang tamad niya kaya sa bahay. Palagi ko siyang naaabutang nakahiga sa sofa. Nagsi-cellphone at kumakain. I'm sure pag wala ako dito sa bahay, yun ang maghapon niyang ginagawa. Puro asa sa maid dahil yumaman siya bigla. Pakitang tao lang yung babaeng yan. Huwag kang papalin lang sa maamo niyang mukha. Paninira nito sa asawa. We, hindi nga. Baka sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo sa kanya. No bro, that's the truth. She's lazy and useless. Tuluyan na nga nabulag si Inigo sa galit niya kay Jella. Puro hinala lang ang kanyang pinanghahawakan. Wala siyang alam sa mga totoong nangyayari sa kanilang bahay. Ang alam lang niya, pag uwi niya, kakain siya at matutulog dahil maayos ang lahat. Hindi alam ng binata, nagawa na ni Jella ang mga gawaing bahay bago pa siya dumating sa bahay. Kaya oras naman upang siya'y mamahinga dahil ayaw niya naman muling masabihan ng masakit na salita ng asawa. Natauhan si Jella isang beses nga nang subukan pa niyang asikasuhin si Inigo. Ipinagluto at inaya pa niyang kumain ng asawa pagkagaling sa opisina. Subalit inangilan lang siya nito at pinahiya sa harap ng kasambahay. Tinawag si Jellang walang kwenta, pabida, puro pakitang tao, at sip-sip. Mula noon, tahimik na lang na ginampanan ni Jella ang tungkulin bilang asawa. Lihim, walang reklamo, walang kapalit. Inihahanda na nito lahat bago pa magising si Inigo. Mula sa agahan hanggang sa baon nito sa opisina. Gayun din pagsapit ng gabi, nakahanda na ang lahat. Iinit na lang ng kasambahay ang pagkain ni Inigo. Pati nang higaan nito ay ayos na upang komportable itong makatulog. Lahat ng ito ay hindi alam ni Inigo. Ang akala niya ay kasambahay ang gumagawa ng lahat ng to. Dahil pagdating niya sa bahay ay nasa sofa lang si Jella. Nakaupo, nanonood ng TV at hawak ang kanyang cellphone. Sasalubungin siya nito at kukunin ang kanyang bag. Ganon lang palagi nakikita ni Inigo ang ginagawa ng asawa. Araw-araw. At kinaiinisan niya yon. Gusto niyang bulyawan ito upang itigil ng gawin yon. Subalit naiisip niya na yun na nga lang ang ginagawa ni Jella bilang asawa ay pipigilan pa niya. Kaya naman, hinayaan niya na lang si Jella at nasanay nating gabi ay sasalubungin siya nito. Natahimik ang brutal na bibig ni Inigo simula nang gawin ito ni Jella. Natahimik ang kanyang kalooban. Sabi ni Jella sa kanyang sarili, mas mabuti na ang ganito kaysa naman panay masasakit na salita ang kanyang naririnig araw-araw. Mas maayos na ang para siyang hangin sa nararamdaman lang at hindi nakikita. Ang mahalaga ay ginagampanan niya ang kanyang tungkulin ng lihim at malapit niya ng matubos ang lupa at mga kalabaw na binenta ng kanyang mga magulang. Isang araw, patuloy na nagtitiis si Jella sa kamay ni Inigo. Isang balita ang hindi nito inaasahan. Nagkasakit ang kanyang ina sa probinsya at sa sobrang pag-aalala ay umuwi ito ng walang paalam. Sumapit ng gabi, dumating na si Inigo at inaasahan niyang sasalubungin si Jella tulad ng nakasanayan. Ngunit laking pagtataka niya na wala ito. Nilingan niya ang kanyang mga mata. Ni anino ng asawa ay wala. Kasambahay ang sumalubong sa kanya. Nakapagpalit na siya ng damit na nakahanda na sa kanyang kama. Kumain ng hapunan hanggang sa patulog na. Ngunit hindi pa rin nagpapakita si Jella. Nakahiga na siya sa kanyang kama, subalit hindi pa rin niya nasisilayan si Jella. Where the hell is she? Biglang sumagi sa kanyang isipan na kanyang kinagulat. Wait, why am I thinking of her? Isn't it great that she's gone? I should be happy. She's just a burden. She is useless. Our maid does everything in this house. So why should I be bothered? And if Lola comes, I'll tell that she left. And I don't mind that. I can use it as a ground for our annulment.
Wika nito sa kanyang sarili. Kinabukasan, gumising ng masigla si Inigo. Naligo at nagbihis. Napapasayaw pa ito sa tuwa dahil sa wakas ay may magagamit na siyang grounds laban kay Jella sa pag-file niya ng annulment. Paglabas niya ng kwarto ay dumiretso ito sa kusina upang kumain ng agahan. Subalit laking gulat niya dahil nagkukumahog ang kasambahay na magluto ng agahan. Sir, sorry po, hindi po kasi ako nagising ng alarm ko, kaya ngayon lang po ako nagluto ng agahan. Paliwanag ng kasambahay. It's okay, I'll grab breakfast na lang along the way to the office. Just do my coffee. Utos ni Inigo. Sumunod naman ang kasambahay. Napansin nitong may papel itong sinusundan sa pagtitimpla ng kanyang kape. Hindi niya na lang ito pinansin. Ilang sandali pa at binigay na ng kasambahay ang kape. Inigop niya ang kape. Subalit may kakaimba sa timpla nito. Parang iba ang pagkakatimpla ng kape na karaniwan niyang iniinom. Subalit, iniisip na lang ng binata na dala lang ng pagmamadali kaya na iba ang timpla ng kanyang kape. Dumaan pa ang ilang mga araw at napapansin ni Inigo na tila may kakaiba sa kasambahay. Nauna pa siyang gumising dito, hindi tulad dati na sa kanyang pagbangon ay nakahanda ng lahat sa kanyang pagpasok. Mali-mali ang binibigay nitong damit sa kanya. Hindi na rin tumama ang timpla ng kanyang kape. Tila mula nang nawala si Jella ay nagbago ang takbo ng lahat. Ngunit hindi ito pinansin ni Inigo at nagtiyaga sa kung anong ginagawa ng kasambahay. Minsang sumagi sa kanyang isipan na baka si Jella talagang gumagawa ng lahat, subalit pilit niyang winawakse sa kanyang sarili at pinaniniwala ang tamad si Jella at walang silbi. Isang umaga, akala ni Inigo ay pangkaraniwan lang itong tulad ng mga nakaraan. Subalit hindi niya inaasahan ang pagbisita ng kanyang lola. Hindi para siya'y kamustahin, ngunit upang pagalitan. Ikaw bata ka, ilang araw na palang wala sa bahay niyang asawa mo. Hindi mo malang inaalam kung nasan siya. Sigaw ng Donya sa kanyang apo. Lola, ano po bang gagawin kung umalis siya? It's her choice. Baka naiinip na siya dahil wala siyang ginagawa sa bahay kaya nag-unwind siya. Tura ni Inigo. Namumula sa galit ang Donya. Halatang inis na sa kanyang apo. Tingnan mo tong batang to. Talagang wala kang pakialam sa asawa mo, ano? Hindi na sumagot si Inigo dahil tunay namang wala siyang pakialam dito. Sumenyas ang Donya, lumapit ang isa sa kanyang tauhan. May bitbit na maleta. Inigo, hala! Sundan mo ang asawa mo. Utas pa ng Donya. Po? But I don't know where she is. Ako nang gumawa ng paraan para malaman kung nasan siya. Nasa Mauban, Quezon siya. At doon ka pupunta para sunduin ang asawa mo. Utos ng Donya. Lula ng kanyang sasakyan ay walang nagawa si Inigo kung hindi sundan ang asawa sa probinsya. Pilit man niyang mga tuwiran sa kanyang lola ay wala na itong tinatanggap na kahit ano pa mang paliwanag. Sarado ng isipan ng Donya. Oh, habang nasa biyahe ka, aralin mo to. At may inabot na folder si Donya Catalina. What is this for? Profile yan ng mga magulang ni Jella. Nang biyanan mo, aralin mo ng mabuti. Nandyan ang mga gusto at ayaw nila. Ayon yan sa pagkakaalala ko sa mga kwento ni Jella. Ayusin mo yung ugali mo, Inigo, ha? At tantanan mo na yung kaka-English mo. Kung ayaw mong hatakin ko yung dila mo para magtagalog ka ng matino. Banta pa ng Donya. At napaismid na lang si Inigo. Mabilis na natunto ni Inigo ang Mauban, Quezon. Nahirapan lang siya maghanap ng mismong tinitirhan ni Jella. Halos kumakagat na ang dilim nang matunto niya ang bahay ni Jella. At sa tulong ito ng isang lalaking nagngangalang Nestor. Jella, si Nestor to, lumabas ka dyan. Tawag nito sa labas ng isang bahay na sementong haligi, ngunit ang bubong ay pawid. Nilibot na Inigo ang mga mata sa paligid. Layo-layo ang mga bahay sa lugar at halos napapalibutan sila ng bukid. Abay dali mo, sandali lang, palabas na! Sigaw ng isang babae. Kaboses ito ni Jella, ngunit parang kakaiba itong magsalita. Tila may tono ng malambing katulad ng pagsasalita ni Nestor. Dalian mo baga at may naghahanap sa'yo rito. Sigaw muli ni Nestor. Paglabas ng babae, nitigilan si Inigo. Pati na rin ang babae, tila ba nakakita ito ng multo.
Lumapit ito kay Jella. Mahahalata sa kilos nito na malapit sila sa isa't isa. Matipuno ang pangatawan ni Nestor. Halatang batak sa bukid. Moreno ang kulay na bahagyang sinunog pa ng araw ang balat. Ngunit kahit na ganon ay umaangat pa rin ang kakisigan nito. Jella, kilala ka raw ng lalaking ito. Kanina pa to uli ng uli. Buti na lang at nagtanong to sa akin, abay sino ba to? Tanong ni Nestor kay Jella. Nakatingin sina Nestor at Jella sa isa't isa. Samantalang si Inigo naman ay nasa kanilang harapan. Salit-salitan silang tinitignan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nag-init ang tenga ni Inigo. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang napikon sa titig ni Nestor sa dalaga. Tila ba may koneksyon silang dalawa at hindi niya maamin sa kanyang sarili na naiinggit siya kung paanong titigan ni Jella si Nestor. Oo, kilala ko siya. Siya si Inigo I'm her boyfriend. Pagputol ni Inigo sa sasabihin ni Jella. Nagulat pa ang dalawa. Pati na rin si Inigo sa kanyang sinabi. Subalit, hindi niya na yon mabawi. Kung kaya't pinanindigan niya na lang ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Jella, may katipan ka na? Alam ba to ng mga Tito Domingo at Tita Marcela? Kastigo ni Nestor. Hindi pa. Pero kaya ako nandito para magpakilala sa kanila bilang boyfriend ni Jella. At bumaling ito kay Jella. Hindi ba, Jella? Natulala na lang si Jella at gulong-gulo sa nangyayari. Nang gabi ring yun, ipinatuloy ni Jella si Inigo sa kanilang munting bahay. Nakaupo sa rata na upuan si Inigo sa munting sala ng tahanan ni Jella. Inihintay nilang amang si Domingo na pauwi galing sa pagsasaka. Ayaw umalis si Nestor dahil pakiramdam niya ay kailangan ring kastiguhin si Inigo dahil siyang matalik na kaibigan ni Jella. What have I done? Bakit ba kasi boyfriend ang sinabit ko? Bakit may boy? I should have said friend. Ano ba nangyari sa akin? Imik ni Inigo sa kanyang sarili habang nakatitig sa kanya si Nestor at kinikilatas siya ng tingin. Oh, heto Inigo, kumain ka muna ng suman. Gawa ko yan, isawsaw mo sa asukal kung natatabangan ka. Alok ni Marcela, ang ina ni Jella. Nay, ako na po rin yan. Hindi po ba sabi ng doktor bawal ka pong magpagod? Kakulit mo din ay eh. Saway ni Jella sa ina. That could be the reason why she left. I'm so insensitive. Bakit ba hindi ko inalam kung bakit siya biglang nag-alsabalutan? Maybe this is why she's always on her phone. What have I done? Nanlumo na si Inigo at nakukonsensya sa kanyang mga espekulasyon. Kasalukuyan, sinisisi niya ang kanyang sarili. Nagtungo na rin sa sala si Jella. May daladalang suma na para naman kay Nestor. Walang kakaibang ginawa si Jella. Inalok lang niya ang kaibigan ng suman. Ngumiti si Nestor at nagpasalamat. Yan lang ang ginawa nila, subalit parang sasabog sa galit ang puso ni Inigo sa nakita. Parang gusto niyang hamunin ng suntukan si Nestor at sumbatan si Jella na dapat siya ang inaasikaso nito at hindi si Nestor. Sa madaling salita, nakakaramdam ng matinding selos si Inigo. What's happening to me? Why am I feeling threatened by this guy, Nestor? Habang naglalaban ang isip ni Inigo ay nagbukas ang pinto. Andito na ako. Imik ng isang lalaking papasok ng pinto. May dala itong itak. Otomatikong tumindig si Inigo at inayos ang tayo. Agad itong napansin si Inigo. Sino tong binatang to? Tanong ng lalaki. Sinalubong naman ito ni Jella at kinuha ang mga gamit nitong madali. Tay, ano po si Inigo po? Katipan ko. Pahina ng pahina nitong sabi. Katipan? Bulala sa sabi ng tatay ni Jella. Tila ginigisa sa sariling mantika si Inigo ng gabing iyon. Dalawa na silang nakatitig sa kanya. Si Domingo na tatay ni Jella at Nestor. Maayos na nagpakalala si Inigo. Malaking tulong ang folder na binigay ng kanyang lola sa kanya upang malaman kung paanong haharapin ang mga magulang ni Jella, lalo na ang tatay nito. Laking pasasalamat na lang din niya at boyfriend ang kanyang nasabit hindi asawa. Dahil kung hindi, baka ang katabing itak ng tatay ni Jella ay nasa leeg niya na at nakatarak.
Alam ko pong nakakagulat kaya po ako nagpunta dito para formal na magpakilala sa inyo. Ayoko naman pong itago ang relasyon namin ni Jella. Humahanap lang po talaga ako ng tiyempo para makilala ninyo. Lakas loob nito ang sabi. Walang imik si Domingo. Diretso lang ang tingin nito sa binata. That's why I'm here, dugtong nito. Tila may dumaan naman ang anghel sa kanilang pagitan sa sobrang katahimikan. Subalit ang isipan ni Inigo ay naguhumiyaw at napapikit bahagya matapos magsalita. Nawala sa kanyang isip na dapat ay magtagalog lang siya para hindi siya maging mayabang ang dating sa ama ni Jella tulad ng paulit-ulit na sinasabi ng kanyang lola. Ang ibig ko pong sabihin, kaya ko po sinundan si Jella dito para patunayang karapat-dapat po ako sa anak ninyo. At papatunayan ko po yan sa kahit na anong paraan. Dugtong pa ng binata. Habang sinasabi iyon ni Inigo, ay nakatitig lang si Jella sa binata. Nasa likuran nito ng ama at nakatayo. Anong kambong sinasabi nito? Wika ni Jella sa kanyang sarili. Makikita ang malaking pagkadismaya ng ama ni Jella sa kanyang unika iha. Hindi nito akalaing ililihim ito sa kanya ng anak. Subalit anong silbi ng kanyang galit kung ang kasintahan ni Jella ay nasa kanyang harapan na? Hindi ko itatagong ako'y nasusura sa mga nangyayari. Pero anong magagawa ko kung nariyan na yan? Hindi ka naman buntis, Jella, hindi ba? Diretsong tanong ni Domingo sa anak. Po? Napabuga si Jella sa gulat. Nanlaki ang mga mata ni Nestor at halos mahulog naman sa kanyang upuan si Inigo. Domingo, ano pong pinagsasasabi mo dyan? Magkatipan pa lang sila. At kung buntis ang anak mo, sa palagay mo ba, paparini pa siya dito? Pasermong sabi ni Marcela. Aba Marcela, nililinaw ko lang. Mahirap. At saka bumaling kay Inigo. Ni sa panaginip ay hindi akalain ni Inigo na mararanasan niya ang lahat ng ito. Ang matinding selos na hindi niya maamin sa kanyang sarili hanggang sa paninindigan niyang maging kasintahan ni Jella. At eto siya ngayon, katabing matulog ang ama ni Jella at nasa gilid nito ang itak na ngayon ay kanyang kinatatakutan. Kung sa kanilang bahay, si Jella ay natutulog sa papag, sa probinsya ay katabi niyang matulog sa semento ang ama nito. Hindi sila pwedeng magtabi ni Jella. Bilang paggalang sa mga magulang nito, si Jella ay katabi naman ng kanyang nanay. Ouch! Usal ni Inigo habang umuunat. Nasa labas ito ng bahay sa may likod, sa manukan ni Domingo. Maaga itong bumangon dahil hirap itong matulog. Malamig ang semento at masakit sa likod. Idagdag pa ang gaspang nito na tila lumalatay sa kanyang balat. Magdamag itong ininda ni Inigo subalit hindi siya makaangal. Kaya naman nang may narinig itong kaluskos ay marahan itong bumangon at nagpunta sa likod bahay. Maya-maya sumama ka sa akin pagsaka sa bayan. May motel doon. Magrenta ka ng kwarto at doon ka matulog mamayang gabi. Sambit ni Jella na sumulpot na lang kung saan. I'm fine. Maikling tara na Inigo. Katahimikan ang bumalat sa dalawa. May mga gusto silang itanong sa isa't isa, ngunit hindi nila alam kung paanong sisimulan. Sorry. Unang salitang lumabas sa bibig ni Inigo. Napalingon si Jella. Bakas ang pagtataka. I really don't know why I'm saying this pero I felt guilty kasi akala ko kaya ka umalis dahil na-bored ka sa bahay. Yun pala, your mother got sick. Pasensya na rin kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Isinugod kasi noon bigla si nanay sa ospital. Hindi na ako nakapag-isip. Basta-basta na lang ako umalis. It's okay. Now I understand. I'll tell Lola about this. She's very worried about you. Salamat. Eto, kape. Magkape ka muna. Sige, mamaya na lang. Tutulungan ko lang si nanay sa kusina. Paalam ni Jella matapos iabot ang tasa ng kape sa asawa. Pigil na mga ngiti at kilig ang naramdaman ni Inigo bigla-bigla. Kinagat pa nito ang kanyang ibabang labi upang hindi matuloy ang pagngiti. Habang sa oras kasing iyon ay hindi niya maintindihan bakit ganito ang kanyang nararamdaman. Bumuntong hininga si Inigo at akmang hihigop ng kape nang biglang,
Tutoy, bilisan mo dyan. Maaga tayong sasaka sa bukid. Mag-aararo tayo ngayon. Sambit ni Domingo sa likod ni Inigo. Malaking boses nito at nakakatakot. Hindi natuloy ang paghigop ng kape ni Inigo at mabilis na bumaling. Opo. Akala ni Inigo ay tatalo ng kanyang puso sa kaba. Bigla tuloy siyang napainom ng kapeng binigay ni Jella kahit ito'y umuusok pa. Paghigop nito ay tila tumigil ang kanyang mundo. This taste. Usal ng binata. Suot ang sombrero, long sleeves, kupas na pantalon at bota ay nakasuong si Inigo sa putikan. Katabi nito ang kanyang biyanan at sinasabi sa kanya ang kanyang mga gagawin. Ikaw sa kalabaw, ako sa kuliglig. Ani Domingo. Po? Sabi ng tito, kalabaw daw ang sayo para sa pag-aararo. Huwag ka mag-alala, tuturuan kita. Paamuhin yung kalabaw. Ngiti-ngiti sabi ni Nestor na kasama rin nila. Mula sa pag-aararo hanggang sa pagtatanim ng palay ay naranasan ni Inigo. Araw-araw silang magkasama ni Domingo at nawala na ito ng pagkakataong pumunta sa bayan upang maghanap ng motel na matutuluyan. Noong mga unang araw ay hindi na magkandagulapay si Inigo pag uwi dahil sa pagod. Subalit tuwing makikita nito si Nestor na tila pabibo at marami pang enerhiya ay nakipagsabayan ito kay Nestor. Ayaw niyang magpatalo kay Nestor. Pakiramdam niya ay kaagaw niya ito kay Jella. Tagay, walang aayaw hanggat walang lango. Sabay taas ng baso. Biyernes na tapos na ang pagtatanim ng palay. Inaya ni Domingo ang dalawa. Sina Inigo at Nestor na uminom ng alak. Lambanog ang kanilang nakasanayang inumin. Matapos ang isang linggong pagtatrabaho sa palayan, unang beses pa lang ni Inigo makainom ng lambanog at laking gulat nito na masarap pala ito. Ano tutoy, masarap ba? Tanong ni Domingo. Napalapit na rin ang dalawa sa isa't isa. Si Domingo at Inigo sa tulong ng folder na bigay ng kanyang lola at sa galing sa pakikisama ay nakuha nito ang loob ng biyanan. Opo tay, ang sarap. Hinahinay ka dyan aba, ibang tama ng lambanog, akala mo ba? Babala ni Nestor. Ngunit ang inis nito kay Nestor ay hindi pa rin nagbago kahit araw-araw na silang magkasama. Hindi lang ito pinansin ni Inigo at tuloy pa rin sa pag-inom. Tingnan mo silang tatlo, nakakatuwa silang tignan. Wika ni Marcela habang nakatanaw sa pinto. Napakamot si Jella sa kanyang ulo sa labis sa pag-aalala. Andunay, kinakabahan ako sa ginagawa nila kay Inigo. Puntahan ko na kaya sila doon at ako nang sumapo ng tagay nila. Ano ka ba, Jella? Ipapahiya mo naman ang katipan mo. Ang sabihin mo, gusto mo lang sumali sa kanila. Natawa si Jella. Isa na rin po yun sa dahilan ay. Habang lumalalim ang gabi ay mas umiingay ang tatlo. Tunay ang sinabi ni Nestor na ibang sumipa ang lambanog. Hindi akalain ni Inigo na sa kanyang pagtayo ay biglang umikot ang kanyang mundo. Ayos ka lang? Wika ni Nestor at inalalayan si Inigo. Pilit na tumindig si Inigo. Oo naman, ako pa ba? Kahit ang totoo ay hilong-hilo na siya. Nasa may pinto pa rin si Jella at nakatanaw. Ando, sabi na nga ba. Hinintay ni Jella na lumapit si Inigo. Alam nitong ito'y magbabanyo. Kaya pa? Ano gusto mo ng sub? Alok ni Jella. Thanks, but no thanks. A lady should not be drinking with boys. I can handle it. Wika ni Inigo kahit naduduling na ito sa kalasingan. Tunay nga ang sinabi ng ibang ang taong lasing, galing sa puso ang sinasabi. Sa sobrang pag-aalala, hindi na napigilan ni Jella na sumari sa tatlo. Tinatamaan na rin ng alak ang kanyang ama, ngunit nagpapakita ang gilas ito kay Inigo kaya hindi pa ito umaayaw. Ganon din si Nestor na hindi na makapagsalita ng maayos dahil sa kalasingan. Ayan na nga bang sinasabing gustong batukan isa-isa ng dalaga ang tatlo hanggang sa napahawak na lang ito sa kanyang nuot na pailing. Ay, kay papatag namang uminom. Singhal na sabi ni Jella. Naupo ito at tumagay mag-isa. Jella, go inside. I can handle myself. Trust me, you shouldn't be here. Nauutal na sabi ni Inigo.
Inigo, hindi mo ba alam malalakas uminom yan? Kaya hayaan mo siya. Sige, Jella. Tagay! Sambit pa ni Nestor. May katotohanan ng sinabi ni Nestor kaya walang sabi-sabi naglagay na si Jella ng alak sa basong nasa kanyang harap. Nakahawak na si Jella sa baso nang pigilan siya ni Inigo. As a gentleman, I cannot allow my girlfriend to drink with boys. Even if I get drunk, I won't allow a lady to drink with men. Natigilan si Jella. Napatitig sa binata. Nagdarasal na noon ang kanyang ama habang nakasubsob sa mesa. Si Nestor naman ay nakapikit na sa kalasingan. At si Inigo, pinipilit imulat ang mga mata upang pigilan si Jella ang tumagay. Napatitig ang dalaga sa asawa. Tama nga si Doña Catalina. Mabait ka rin pala. Maginoo. Pero nakatago lang. Upang magtanda ang tatlo sa kanilang kalokohan, ay iniwan sila ni Jella sa labas. Utos rin ito ng kanyang ina. Nay, sigurado po ba kayo? Hindi kaya kagalitan tayo ng tatay? Abay, subukan niyang magalit sa akin. Takot lang ng tatay mo. At isa pa, ginusto niya maglasing kaya magtiis siya sa labas. Hala, pumasok na tayo sa loob. Babangon lang ang mga yan pag nilalamok na. Ani ni Marcela na mukhang naiinis dahil sa lasing na asawa. Kagat ng lamok at malamig na simoy ng hangin ang gumising kay Inigo. Namamaluktot na ito sa lamig at panayang hampas sa kanyang mga braso. Pagmulat niya ay nakahiga si Nestor sa lupa. Mahimbing na natutulog habang yakap ang paa ng bangko. Si Domingo naman ay nakasubsob sa mesa tulog na tulog. Marahan siyang tumayo. Nakaramdaman ng hilo ay nagawa pa rin na lumakad at pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman ganong kalupet si Marcela. Kinawit niya lang ang pinto at hindi sila pinagsaraduhan ng bahay. Kaya naman, nang nakapasok na si Inigo sa loob ay agad itong nagpunta sa kusina upang magtimpla ng kape. Nang magdamag na yon, hindi makatulog si Jella. Kaya naman, nang may naramdaman itong kaluskos ay agad itong bumangon at kumaripas ng punta sa kusina. Good morning, bati ni Inigo. It's too early, go back to sleep. Pupungas-pungas itong sabi. Bumagsak ang mga balikat ni Jella at napailing. Hindi nito sinunod ang asawa. Walang sabi-sabi nitong kumuha ng tasa at pinagtimpla si Inigo ng kape. Kasalukuyan namang nagsasalang ng takuring may tubig si Inigo. I can do my coffee. Wika ng binata. Maupo ka na lang at ako na. May otoridad nito ang sabi. Habang pinagmamasdan ni Inigo ang dalaga, ay ramdam niya ang galak sa kanyang puso. Galak na padagdag ng padagdag mula nung unang araw na namalagi siya sa bahay na ito. Kung paano siyang asikasuhin ng dalaga, ang bagong gising nitong itsura na nahahalina siya sa hindi malamang dahilan at ngayon niya lang naamin sa sarili ang bagay na ito. Parang ayaw niyang matapos ang oras na yon at gusto na lang niyang titigan ng asawa. Ando, tulala ka pa dyan. Inumin mo na yung kape mo bago pa lumamig. Hindi naman namalaya ni Inigo na nasa harapan niya na si Jella. Dala ng kasasingan, humigop ng kape ang binata. Ang pinakamasarap na timpla ng kape sa buong mundo para sa kanya. Thank you, Jella. Ani ni Inigo. Kape lang yan. Wala kang dapat ipagpasalamat. I mean, thank you for all of this. The warm welcome and not giving up on me. Kahit na noon sa bahay I thought you were lazy, until now na nalaman kong ikaw palang gumagawa ng lahat para sa akin. Nahihiyang sabi ni Inigo. Napatunayan ni Inigo na si Jella nga ang tunay na nag-aasikaso sa kanya. Mula sa tamang timpla ng kanyang kape hanggang sa luto ng pagkain. Siguro dala ng galit ay hindi niya matanggap noon na nagugustuhan niya ng pag-aasikaso sa kanya ni Jella. Kaya kagaspangan ng ugali ang kanyang ibinabalik sa dalaga. Ngunit ngayon na malinaw na sa kanya ang lahat, hiya ang kanyang nararamdaman. At sa nananalangin sana'y hindi pa huli ang lahat upang magpasalamat. Napangisi naman si Jella. Alam mo naman ang estado ng relasyon natin, hindi ba? Ako lang yung tipo ng taong hindi pinagpipilitan ng sarili. Pero kailangan kong gawin ang obligasyon ko sa'yo. Pero salamat.
dahil na-appreciate mo yung ginagawa ko. Nagkahiyaan man ay gumuho ng pader na namamagitan sa dalawa. Napangiti si Inigo sabay higop ng kape. Nakatitig noon si Jella at biglang kumabog ang kanyang dibdib. Agad niyang inilihis ang kanyang tingin, subalit ramdam niyang namumula ang kanyang pisngi. Kaya naman bigla itong tumayo, tumalikod sa binata. Ayusin ka lang yung higaan mo para makapahinga ka ng maayos. Paalam ni Jella. Nagpakita na ng interes si Inigo kay Jella. Iwinaksinan nito ang kanyang galit at naisip na paano kung totohanin niya ang lahat. Ang pagiging kasintahan ni Jella at wag nang ituloy ang annulment na binabalak. May Pinay na gandang dalaga. Masikaso, mabait at masayahin. Matapang din tulad ng kanyang inang si Marcela na mas nakakahalina dahil alam niyang hindi ordinaryong babae si Jella. Kaya niya ang kanyang sarili at walang aatrasan. Tamang-tama lang bilang ilaw ng tahanan na gagabay sa kanilang magiging anak. Tila nakita naman ni Inigo ang kanyang sarili na kasama si Jella sa pagtanda. Tulad din kasi ni Jella, ang ina niya ay namayapa. Mabait, ngunit huwag gagalitin. Maasikaso at mapagmahal. Tulad ni Jella, hindi rin ito pinipilit ang gusto niya. Mapagbigay katulad ni Jella. Gusto mang mawili ni Inigo sa probinsya ay hindi maaari dahil may trabaho siyang dapat balikan sa syudad. Bukod doon, gusto niyang ikwento sa Donya lahat ng kanyang naranasan sa probinsya, lalo ng pagsasaka. Kaya naman bago umalis sa isang maliit na salo-salo ang inihanda ni Inigo sa tulong ni Jella. Mula sa pamamalengke hanggang sa paghain ng katuwang ng binata ang asawa. Masisilayan ng ngiti sa mga labi ni Marcela habang pinagmamasdan ng dalawa mula sa kusina. Tuwang sa pagluluto at minsan ay nagbibiruan pa. Nagtatawanan at nagkakwentuhan. Domingo, talagang may katipan na ang anak natin. Ang bilis ng panahon. Kung kailan lang tayo ang importante sa buhay niya. Ngayon, nandito na si Inigo. Darating ang panahon, lilisanin niya ng bahay na to at gagawa ng sariling pamilya. Naiiyak na sabi ni Marcela. Naluluha na rin noon si Domingo, ngunit ayaw niyang ipakita yon kay Marcela dahil siguradong pagtatawanan siya nito. Lumihis ito ng tingin bago magsalita. Magpasalamat na lang tayo at sa mabuting lalaki na punta ang anak natin. Ganon talaga ang buhay, Marcela. Kaya huwag ka nang malungkot dyan, honey. Natanggap na ng mga magulang ni Jella ang kanilang relasyon. Lumisan ng dalawa sa probinsya upang bumalik sa kanilang buhay sa syudad. Sakay ng sasakyan, nasa tabi ni Inigo si Jella habang siya ay nagmamaneho. What if we bought properties here? Then we can build a vacation house. I want this location to be near your parents so we can see them often. Wika ni Inigo habang nagmamaneho. Nagulat naman si Jella. We? Yes, what's surprising about that? We are married and you are my wife. Pasimple hinawakan ni Inigo ang kamay ni Jella. I know we started as a mess, and I cannot blame Lola for doing that. But in the end, I realize it makes sense. Inihinto nito sa tabi ang sasakyan at tumingin sa dalaga. Can we start all over again, Mrs. Revelia? Huminto ang paghinga ni Jella ng ilang segundo. Ni sa panaginip ay hindi niya inaasahang mangyayari ang lahat ng to. Hindi niya akalain na ang isang Inigo Revelia ay mahuhulog ang loob sa kanya. Pero, at kumalas ng hawak si Jella. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Malungkot nito ang sabi. Napayuko si Inigo. Bago pa man niya sabihin ang tunay niyang nararamdaman, ay nangangamba na siyang ito ang isasagot ng dalaga. Alam niyang hindi basta-bastang babae si Jella na mabilis siyang makukuha tulad ng iba. Bukod doon ay malaking banta si Nestor sa kanya. I know that you might have said that. Nakangiti nitong sabi na ikinagulat ang dalaga. I might have grown up in the US but deep in my heart, I still know our tradition. I'm going to court you. Whether you like it or not, I'll beat Nestor.
I'll show you that I'm much better than him. Isang matamis na ngiti naman ang sumilay sa labi ni Jella. Sira, may katipan yun si Nestor. Nasa ibang bansa ang katipan niya at magkaibigan lang kaming talaga. Tunay yung mga sinabi ni Inigo sa dalaga. Mula ng oras na yon ay tila prinsesa na ang turing nito sa asawa. Hindi niya ito pinatulog sa sahig, kung hindi sa kama na. At siya lumipat na sa sofa. Katwiran ni Inigo, hanggat hindi pa siya mahal ng lubusan ni Jella, ay hindi siya tatabi dito sa kama bilang paggalang. Tuwing umaga ay sabay na silang nag-aagahan. Masayang nagkukwentuhan, ipinagmamalaki na rin ni Inigo ang asawa at palaging nasasabik sa pag-uwi upang saluhan ng asawa sa hapunan. Masisilayan na rin ang ngiti sa mukha ni Jella. Lalo itong ginaganahang asikasuhin ng asawa na siya namang kinatuwa ng Donya nang minsan itong bumisita ng biglaan. Sa wakas, natauhan na rin ang apo ko. Sabi ko na nga ba tamang naging desisyon kong ipakasal kayo. Tuwang-tuwang sabi nito na may halong kilig dahil sa kwento ni Jella. Yung kista pa lang ng mata ni Inigo nang nagkukwento siya sa mga nangyari sa inyo sa probinsya. Yung yun ang sayang matagal ko nang hinihintay na maranasan niya. Kaya maraming salamat, Jella. Maraming salamat, apo ko. Subalit tila may tao silang nakalimutan mula sa buhay ni Inigo. Ang taong siyang sisira sa pasibol pa lang na pag-iibigan ng dalawa. Pababa na ng eroplano si Hazel. Unang beses siya nakatungtong sa bansa. Bagamat pinayang kanyang ina ay hindi na ito bumalik sa bansa. Naisipan nitong pumunta sa Pilipinas upang malaman kung ano nang ginagawa ni Inigo at bakit ilang buwan nang nakakalipas ay hindi na ito nagparamdam sa kanya. Patay sinding mga ilaw, mausok na paligid. Maingay at mga nagsasayang mga tao ang kasama ni Hazel ng gabing yon. Wala siyang kilala kung hindi si Rex. Are you sure na hindi natin sasabihin kay Inigo na nasa Pilipinas ka na? Tanong ni Rex na medyo naiilang. Nakapulupot kasi ang braso ni Hazel kay Rex at dinidikit ang katawan sa kanya. Hindi alintana kung may makakakita sa kanilang kakilala ni Inigo. Nah, don't worry. I must enjoy this first. He'll understand, and we have an arrangement for this kind of thing. Ani Hazel. Don't mind him. Tumayo si Hazel at inaya si Rex na sumayaw. Nakaramdam naman ng pagkaasiwa si Rex sa ginagawa ni Hazel. Siya ang sumundo dito sa airport. Akala niya ay balak sorpresahin ni Hazel si Inigo. Subalit, linggo na ang nakalipas ay mukhang wala itong balak na magpakita sa kasintahan. Ilang araw na silang babad sa mga club at kung minsan pa ay inaaya siya nitong matulog na magkasama. Lalaki si Rex at madalas silang may impluwensya ng alak. At pag may alak, may balak. Kaya bilang paggalang at pag-iwas sa nakikita niyang gulo ay tumanggi si Rex. Sa totoo lang ay nahihirapan na si Rex sa kanyang kalagayan. Napapaisip si Rex ganitong relasyon ang meron ng dalawa. Parang walang tunay na pagmamahal. Ganito ba kayong dalawa ni Inigo sa US? I know the meaning of open relationship, but hindi ko expected na ganito ka-open. Na para bang single kayong dalawa sa mata ng iba? Lakas loob na tanong ni Rex. Yes, what's surprising about that? We have rules. As long as we follow that, our relationship will be settled. Why do you ask? Kasama ba sa rules ninyong tumalo ng kaibigan? Mapangahas nitong tanong. Ngumisi si Hazel. I can add that to our rules if I want. Mapang-akit nitong sabi. Napalunok si Rex. Kung ayos lang ito kay Hazel, pues sa kanya ay hindi. Pilit iniwasan ni Rex si Hazel. Hindi niya ito sinasamahan sa club na gusto nitong puntahan. Ngunit sadyang matinik si Hazel at palagi ito nakakahanap ng paraan upang sila ay magkita. Mabuti na lang at ng mga panahong iyon ay nasa probinsya si Inigo at Jella. Bihira lang silang mag-usap na magkaibigan at ang huling balita niya kay Inigo ay nahuhulog na ito kay Jella. Nais na nitong manligaw. Nanahimik si Rex. Ayaw niyang masira ang pagkakamabutihan ng dalawa kaya walang kaalam-alam si Inigo sa mga nangyayari. At dahil dito
ay nilalaman si Rex ng kaniyang konsensya. Huwag na huwag mong sasabihin na nandito ako, okay? Sabihin mo na may meeting ako, out of town. Magsabi ka ng kahit saang probinsya, yung liblib at malayo. Utos ni Rex sa kanyang sekretarya. Naguguluhan man ay sinunod na lang siya ng kanyang sekretarya. Natanaw kasi ni Rex si Hazel sa may parking lot. Dali-dali ito nagtago at nagkulong sa kanyang opisina. Binabawi ko na yung hiling ko na maging habulin. Ayoko na pala. Ang hirap. Sorry, Inigo. Alam ko nagiging maayos ang relasyon niyo ni Jella pero hindi ko na kayang tagalan si Hazel. Kaya isang plano ang naisip ni Rex na alam niyang pwedeng makasira sa pagkakaibigan nila ni Inigo, ngunit makakalayaan naman siya kay Hazel. What do you mean he's married? Gulat na sabi ni Hazel. Inalapag ni Rex ang litrato ni na Inigo at Jella. Ito ay mga pinadala sa kanya ni Inigo nung sila ay nasa probinsya. Masayang mga litrato. Wala man sa studio at hindi man formal ang suot. Mararamdaman mo ang saya at pagmamahala ng dalawa. Gayun din ang galit ni Hazel habang pinagmamasa ng mga litrato. Ang maitim na aurang bumalot dito na tila hindi niya matanggap na siya ay naisahan ni Inigo. Why did he do that? Tanong ni Hazel. Maybe because you're in an open relationship? Tura ni Rex na may kaba sa kanyang dibdib. Nang dahil sa ginawa ni Rex, nakaramdam ng kaba si Hazel. Tila naging banta ang impormasyong ito para sa relasyon nila ni Inigo. Wala rin ito sa kanyang rules, kaya lalong nag-init ang ulo nito sa kanyang nalaman. Kinuha nito ang kanyang bag at hinila si Rex. Teka, saan tayo pupunta? Bakit mo ako hinihila? We're going to Inigo. I'll confront that bitch who stole my boyfriend. Sambit ni Hazel na may matalim na titig. Teka lang, bakit naman kasama ako? Because you will bring me to Inigo. Napalunok na lang si Rex. Nanginginig ang buong katawan. Patay, mukhang maling desisyon yata ang ginawa ko. Samantala, naghahanda na si Jella para sa hapunan. Kahit na masama ang pakiramdam, ay gusto nitong pagsilbihan ng asawa. Dumating na maaga si Inigo dahil alam niyang may sakit ang asawa. I told you I'm the one who'll make dinner. Sita ni Inigo sa asawa. Kaya ko naman, tsaka pagod ka sa trabaho. Sige na, magbihis ka na. Mabilis na lang to. No, you sit and I'll continue the cooking. Don't be hard-headed, okay? Wika pa ni Inigo at hinawakan si Jella sa magkabilang balikat tsaka iginiya sa may mesa. Hindi na nakipagtalo si Jella. Nakikita nitong malaki na talaga ang pinagbago ng asawa at alam niya sa kanyang sarili na konting tiyaga pa ay mapapasagot na siya nito. Habang nasa kusina, pinapanood si Inigo magluto ay may nag-doorbell. Tatayo na sana si Jella upang tingnan kung sino ito, subalit pinaupo siya ni Inigo at siyang lumabas. Inigo, what's the meaning of this? Sigaw ni Hazel. Tila dragon ang pagpasok ni Hazel sa tahanan ni Inigo. Dire-diretso ito sa loob kasama si Rex nang pagbuksan sila ni Inigo ng pinto. Sa bilis ng pangyayari ay nagulat na lang si Rex na nasa loob na sila ng bahay at sinisigawan ni Hazel si Inigo. Hindi naman makapagsalita si Inigo. Salit-salita niyang tinignan si Rex at Hazel. Naguguluhan sa mga nangyayari at nagtataka dahil magkasama ang dalawa. Nang dahil sa sigaw ng babae ay napalabas si Jella. Inigo, sino siya? Sambit ni Jella habang palabas ang kusina. Nakita nito ang isang babaeng posturang-postura. Kasama nito si Rex na para bang kinakabahan. Natigilan si Jella at nakaramdam ng kaba. Bumaling ang lahat sa kinaroroonan ni Jella. Tinignan ni Hazel si Jella mula ulo hanggang paa. Simple lang ang ganda ni Jella. Nakasuot pa ito ng apron. Alam ni Hazel na masigit siya sa kahit anong bagay sa babaeng kaniyang nasa harapan. Subalit, nakaramdam ito ng malaking banta. Tila naiinggit ito sa itsura ni Jella. Bumaling ng tingin si Jella kay Inigo. Nangungusap ang mga mata at nagtatanong.
Jella, this is Hazel. Pakilala na Inigo kay Jella. Hazel, this is Jella, my wife. Mahina naman ito ang sabi. Agad na rumihistro ang pangalan sa isipan ni Jella. Hazel, bulong nito. Tumango-tungo at gusto niyang umatras at bumalik sa kusina, ngunit ayaw kumilos ang kanyang mga paa. Lumapit si Hazel kay Jella. Kinikilates ang itsura. Kumukulo ang dugo nito habang nasisilayan ng simpleng ganda ni Jella. Hindi niya alam kung bakit. Subalit inis na inis siya sa itsura ni Jella. Nilalaman siya ng inggit at napapaisip. Anong nakita ni Inigo sa tulad ni Jella? There's no special about you. So how on earth Inigo likes you? Pang-aalipusta ni Hazel sa dalaga. Hazel, stop it. Napipikong sabi ni Inigo. Jella, please stay in our room. Para bang robot na sumunod si Jella kay Inigo. Nakita niya na lang ang kanyang sarili na patungo sa silid nilang mag-asawa habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Ano ba ito nangyayari sa akin? Alam ko namang simula pa lang ay may katipan na si Inigo. Bakit kumakasta ako ng ganito? Para bang hulog na ako sa kanya? Para bang mag-asawa na kami? Para bang masaktan ako ng ganito? Wika ni Jella sa kanyang isipan. Napatitig si Jella sa salamin na makikita sa silid. Pinagmasdan ng sarili sabay nagugunita ang itsura ni Hazel. May blonde na buhok, asul na mga mata. Hindi katangusan ng ilong nito. Subalit ang mukha nito ay hugis-bigas. Payat na katawan, ngunit may hubog na sadyang kaakit-akit. Sabayan pa ng suot nitong fitted na crop top na puti at pantalong may kaluwagan ng kaunti. Malayong malayo sa itsura niyang parang katulong at nakasuot pa ng apron. Lalong umagos ang luha ni Jella. Nilalaman siya ng inggit. Nakukumpara niya ang sarili sa tunay na kasintahan ng asawa. Bumalik ang mga panahong hindi pa sila magkasundo. At sinasabi siya ni Inigo na kailanman ay hindi siya magugustuhan nito. Anong panama ako sa tulad ni Hazel? Lumuha nito ang sabi habang pinagmamasa ng sarili sa salamin. Bukod doon, si Hazel naman talaga ang mahal ni Inigo. Panakip-butas lang naman ako, pampalipas ng oras. At ngayon nandito na siya. Sigurado ako siyang pipiliin ni Inigo, hindi ako. Bagamat hindi pa naririnig ni Jella ang panig ni Inigo, ay tila bumuo na ito ng konklusyon. Nais na nitong bumitaw kahit nagsisimula pa lang ang laban. Ngunit may maliit na tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Sa isip niyang punong-puno ng pagiging negatibo at pagbitaw. May maliit na pag-asang lumalaban sa kanyang puso. At nagsusumigaw na, Jella, hintayin mo ang paliwanag ni Inigo. Malay mo, sa mundong punong-puno ng katulad ni Hazel, isang Jella ang kanyang pipiliin. Samantala, habang nagtatalo ang isipan ni Jella, gayon din ang nangyayari sa sala, walang humpay ang pagsasalita ni Hazel tungkol sa paglabag ni Inigo sa kanilang mga rules sa kanilang relasyon. You really don't respect me, don't you? Are you making me your mistress? Side chick? Fudge, Inigo. This is not acceptable. Sigaw ni Hazel. Halos lumubog naman sa kanyang kinatatayuan si Rex. Alam niyang siyang punot dulo ng lahat. Kung naging matapang lang siya at hinarap si Inigo upang sabihin ang katotohanan, hindi sana aabot ang lahat sa ganito. You didn't think about how I feel, gigil na sabi ni Hazel. At nang marinig ito ni Inigo, hindi figura ni Hazel ang rumihistro sa kanyang mukha. Kung hindi ang mukha ni Jella na umiiyak. Natulala na si Inigo. Nakatitig lang kay Hazel. At dahil dito, lalo lang nainis si Hazel hanggang sa binalingan niya na ng ines si Rex. I cannot accept this, Rex. I thought you're on my side. Why are you just standing right there? Say something. Me? Nauutal nito ang sabi. Huminahan ka nga muna, Hazel. There's an explanation about this, right, Inigo? Sabay tingin sa kaibigan.
Naiipit lang din siya sa sitwasyon. Lola niyang may pakana ng lahat ng to. At humahanap lang ng tiyempo si Inigo. He's waiting for the right time and collecting evidence to file an annulment. Dire-diretsong sabi ni Rex. Napatakip ng kanyang bibig si Jella. Mula sa kanyang kinatatayuan ay rinig nito ang mga sinabi ni Rex at umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang salitang annulment. Narinig ni Jella ang lahat. Sinunod niya ang maliit na tinig at nais kumprontahin si Inigo. Subalit, sa kanyang pagpunta sa sala ay ito ang kanyang natatnan. Bumalik sa silid si Jella. Ramdam niya ang pagngingit-ngit ng kanyang mga mata. Nakaramdam din ito ng pagsakit ng kanyang tiyan na parang siya ay nasusuka. Samantala, patuloy pa rin ang konfrontasyon sa pagitan ng tatlo sa sala. Am I right, Inigo? Inaayos mo naman ang lahat para hiwalayan mo si Jella, hindi ba? Habang sinasabi ito ni Rex ay nakikita nito sa mukha ng kaibigan ang pagtaas ng kilay. Tila nagpapahiwatig na iba ang kanyang plano. Hanggang sa napakagat na lang ito ng kanyang labi dahil mukhang mas malaking gulo ang kanyang hinaharap dahil sa kanyang ginawa. Tell me, what's happening? Mabilis sasabi ni Hazel. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Makalipas ang ilang segundo ay nagsalita ng muli si Inigo. I'm breaking up with you. Malumanay nitong sabi. Halos mahulog ang panga ni Rex nang marinig ito. Samantalang si Hazel naman ay tila luluwa ang mata sa gulat. What did you say? Wika ni Hazel. Napapikit si Inigo. Huminga ng malalim. I said I'm breaking up with you. Wow. After all these years, after I came here, you will tell me that? And you're replacing me from that woman? Hindi matanggap ni Hazel na ipinagpalit siya ng kasintahan sa tulad ni Jella. Seriously? What was I missing for you to choose her instead of me? Marami. And I don't have to tell you one by one, because nothing can replace her. I know I cheated on you, but isn't that our relationship is not working a long time ago? We were in a relationship that had no stability, very immature. And when I meet Jella, I felt like I'm willing to change, to be better, so I can have her trust and eventually fall in love with me, even if it takes time. That was the one she taught me. The love cannot get on one snap. Love should be earned, cherished, being contented and happy, willingness to do all, to change just to show how you love that person. And that's the love I wanted to give Jella. Paliwanag ni Inigo. Nahipo naman ang puso ni Rex sa lahat ng sinabi ni Inigo. Siyang tunay na yon ang isang bagay na nagpakitang seryoso na siya sa relasyon nila ni Jella. Bilang isang lalaki, handa niya nang iwan ang kanyang pagkabinata upang patunayan ang pagmamahal niya kay Jella. Konsensya ang naramdaman ni Rex. Isa itong malaking hakbang upang maipakita kay Jella na tunay ang pagmamahal ni Inigo. Ngumiti si Rex. Let's go, Hazel. Ayan ni Rex. At hinawakan ng kamay ni Hazel. Ako nang bahala sa kanya, Inigo. I'm happy for you. And sorry sa gulong ginawa namin. I'll explain it to you soon, but for now, let me handle this. Ngumiti naman si Inigo at tila may kumawalang mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Naiwang mag-isa si Inigo sa sala. Tulala pa siya noong una, ngunit may ngiting lumapat sa kanyang mga labi. Makalipas ang ilang sandali, ay inayos niya na ang kanyang sarili. Huminga ng malalim at bumuga upang ilabas ang tensyong kaniyang nararamdaman. Pupuntahan niya ang asawa upang magpaliwanag. At nang nakarating na siya sa kanilang kwarto, laking gulat nito na makita si Jellang walang malay na nakahandusay sa sahig. Sa emergency, humahango sa dumating ang Donya. Nakita niya ang kanyang pinakamamahal na apo. Nasa waiting area. Apo ko, tawag ng Donya. Tumunghay si Inigo at nakita ang kanyang lola. Bakas ang tulo ng luha sa kanyang mga mata.
Kitang-kita ang pag-aalala. Isa sa pinakakinakatakutan ni Inigo ay ang mawalang muli ng mahal sa buhay. Sobra itong natrauma sa pagkawala ng kanyang mga magulang at ngayon na amin niya na sa kanyang sarili kung gaano niyang kamahal si Jella ay saka naman siya kukunin sa kanya. Lola, natatakot po ako. Natatakot po ako mawala si Jella sa akin. I really love her and I'll do everything to save her. Not to lose her, Lola. Umiiyak na to ang sabi. Niyakap siya ng Donya upang kumalma. Shh! Tumahan ka na, Apo. Hindi mangyayari yon. Gagawin natin ang lahat para kay Jella. Ani ng Donya. Ilang sandali pa at binalikan si Inigo ng doktor at tumingin kay Jella. Sino pong pamilya ng pasyente? Agad na lumapit si Inigo. Pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Doc, I'm her husband. Over-fatigue at stress ang naging sakit ni Jella. Nawalan ito ng malay dahil sa matinding emosyong kaniyang nararanasan. Nakahinga ng maluwag ang maglola. Laking pasasalamat nila dahil hindi malubha ang lagay ni Jella. Na malagi si Jella magdamag sa ospital, makikita ang matamlay nitong mukha at iwas na tingin kay Inigo. Ayos ka lang ba, Iha? Napapansin ko parang iniiwasan mo si Inigo. Tanong ng Donya na siyang nagbantay pansamantala sa dalaga. Naiwan ang dalawa sa silid upang asikasuhin ni Inigo ang mga papel na Jella upang ma-discharge na sa ospital. Lola, iyan pala ang sinasabi ni Jella ay bumuhos na ang luha sa kanyang mga mata. Alam ko naman pong hindi ako ang mahal ni Inigo. Mula una pa lang, alam ko naman po yun. Pero bakit ang sakit? Ang sakit malaman na hihiwalayan niya po ako. Umiiyak na to ang sabi. Nagulat naman ang Donya. Ngunit hinayaan niya muna magsalita ang dalaga. Nais niyang malaman kung saan nagmumula ang pag-iyak nito at kung anong ginawa ni Inigo sa kanya. Ayaw niyang pangunahan siya ng galit dahil hindi na bata ang dalawa at kailangan nilang maranasan ng lahat ng to upang sila ay tumibay. Ikinwento ni Jella ang nangyari sa gabing bago siya isugod sa ospital. Ang pagpunta ni Hazel sa kanilang bahay hanggang sa nalaman niyang hihiwalayan siya ni Inigo na si mismong bibig ni Rex nanggaling. Matapos marinig ang lahat ng iyon ay umalis na siya dahil hindi niya na kinakaya ang mga nangyayari ng oras na yon. Lola, alam ko naman po ang lugar ko sa mundong to. Malinaw sa akin na nangyari ang lahat ng to dahil sa kasunduan. Alam kong may katapusan din po ang lahat ng to pero ang sakit. Sobrang sakit. Aaminin ko. Mahal ko na po ang apo ninyo dahil nung nasa probinsya kami, nakita ko po yung sign ni Inigo na sinasabi ninyo na mabait, maalaga at mapagbigay. Hindi ko lang akalaing sasabihin niya sa akin na gusto niyang totohanin lahat ng to pero matapos kong marinig ang katotohanan, nahihiwalayan niya rin pala ako sa huli. Nasasaktan ako dahil isang malaking palabas ng pupa lang lahat ng to. Umiiyak na to ang sabi. Napaluhan na rin ng Donya sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay kasalanan niyang lahat ng to. Ang akala niyang magandang nangyayari sa pagitan ng dalawa ay biglang nagbago dahil sa sinabi ni Jella. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Hazel. At ang malalaya ay ganito ang magiging resulta ng lahat kay Jella. Nilalamon ng Donya ng konsensya. Kung sana'y nalaman niyang magiging ganito ang kahihinatnan ng lahat, ay hindi niya na pinagpilitan ang kanyang nais. Humanap na lang sana siya ng ibang paraan upang masalba ang kanyang yaman. Subalit, huli na ang lahat. Anong balak mo? Tanong ng Donya. Gusto ko po sanang umalis. Magpakalayo-layo. Alam ko pong hindi ko po tapos sa pagbayaran ng buong perang pinangtubos niyo sa lupa namin pero nangangako po ako na ibabalik ko po ang lahat ng binigay ninyo. Paglilinaw ni Jella. Umagos ang luha sa mga mata ng matanda. Ayaw niyang pakawalan ng kamay ni Jella. Subalit sa oras na yon ang nakikita niyang tama upang hindi ito masaktan. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Pero sa oras na magbago ang inisip mo, bukas loob kitang tatanggapin na po ko, Jella. Ani ng Donya. Oras ang lumipas.
Tapos na rin ang mga papel na inaasikaso ni Inigo. Pabalik na siya sa silid ni Jella at sa pagbukas niya ng pinto, ang kanyang lola na lang ang kanyang nadatnan. Nilingan ni Inigo ang buong silid ngunit hindi niya nakita si Jella. Kumabog ang kanyang dibdib. "Lola? Where's Jella?" Taranta nitong sabi. Tumayo ang matanda at niyapos ang apo. "Apo, kailangan niya ng oras. Oras para sa kanyang sarili. At sana patawarin mo ako dahil pinagpilitan ko ang relasyon ninyo. Hindi ko inisip na nasasaktan ko na kayo pareho. Patawarin mo ako, apo." Umiiyak na sabi ng Donya. Halos gumuho ang mundo ni Inigo sa narinig. Tuluyan na siyang iniwan ni Jella. Ang pausbong nalang pag-iibigan ay tila sinusubukan kaagad ng tadhana. Hindi niya maintindihan kung bakit. Gusto niyang habulin si Jella at magpaliwanag. Subalit pinigilan siya ng Donya. "Hayaan na muna natin kumawala si Jella sa sakit na kanyang nararamdaman. Noong panahon namin, naniniwala kaming kung kayong dalawa talaga nakatadhana. Gagawa't gagawa ang tadhana ng paraan upang maging kayong dalawa sa huli." Usal ng matanda. Modernong panahon, makabago ang teknolohiya. Lahat ay instant na. Ultimo sa relasyon ay kakaiba na. Kahit hindi mo pa nakikita at kilala ng lubusan, masasabi mo ng salitang mahal kita. Maaari mo nang maging katipan matapos ng ilang oras. At tawaging asawa. Subalit lahat ng to'y pansamantala lang, hindi nagtatagal. Palaging may lamat at ang sabi nga nila kung mabilis mong nakukuha ng ganon, ay ganon din kabilis mawala. Ganito ang naranasan ni Inigo sa naging relasyon nila ni Hazel. Akala niya ay nakaahuran na siya dahil buhay binata pa rin siya at magagawa niya ang lahat kahit may karelasyon siya. Subalit na makilala niya si Jella, nagbago ang lahat. Nabago ang kanyang pananaw. Namulat siya sa katotohanang nasa moderno man tayong panahon ay mas tunay at dalisay pa rin ang relasyon noong araw. Nalaman na ni Inigo ang tunay na nangyari sa pagitan ni Rex at Hazel. Abot langit ang paghingi ng tawad ni Rex dahil siya ang dahilan kung bakit umalis si Jella. Kung hindi niya yung ginawa, marahil masaya ang dalawa. Tahimik at punong-puno ng pagmamahalan. "Thank you, Rex, for telling me the whole truth. I'm not mad, really. I'm very thankful that despite all of this, you chose to tell this." Wika ni Inigo sa kaibigan. "I was really shocked that time, bro. Hindi ko akalain na ganun pala si Hazel. Kaya niyang gawin na taluhin tayong dalawa dahil sa klase ng relasyon ninyo. But after that, tulad mo, nagising din ako sa katotohanan. This modern time really sucks. I cannot believe na ganito tayo ka-immature to have this kind of relationship." Ani ni Rex. "And also, don't worry about Hazel. After that night, mabilis siya naka-recover. May na-meet siyang guy sa bar at ayun, nalipat na sa gayang kahibangan niya. Hopefully, hindi niya na tayo guluhin ulit." Experience is the best teacher. We have nothing to do with that. So anong balak mo? Paano si Jella? Nahanap mo na ba siya? Tanong ni Rex. Lumihis ang tingin ni Inigo. "There's a right time for that. Ang sabi nga ni Lola, kung kami talaga, kami hanggang sa huli." Lumipas ang taon. Naging tahimik ang buhay ni Jella. Nalaman ng kanyang mga magulang katotohanan. Sa araw-araw na nagdaan, hinihintay na lang ni Jella ang sapinang matatanggap niya para sa annulment nila ni Inigo. Tanggap niya na wala na silang dalawa. Itinoon na lang ng dalaga ang atensyon sa kanyang sarili at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang sa mga nangyari. Hanggang sa dumating na ang sapina, pinapupunta siya sa korte upang humarap at matapos ang kanilang annulment. "Hi," bati ni Inigo. Ngumiti si Jella at lumihis ang tingin. Ang sakit ng kahapon ay muling nagbalik. Akala ni Jella ay humilom na ang mga sugat. Ngunit siya pala ay nagkakamali. Ang mga luha niya gabi-gabi ay kanyang naaalala. Mga hinagpis at pagdadalawang isip. Ngunit nakaraan na ang lahat. Hindi niya maibabalik ang tapos na. Natapos ang kanilang paghaharap at sa wakas, hiwalay na silang dalawa. Iwas na iwas si Jella at dali-dali nito umuwi upang makapagpahinga.
"Oh, anak, kamusta?" Tanong ng ina. "Maurot ang puso ko, Nay. Pero kaya naman po. Ginusto ko to. At hindi na kami mag-asawa. Malaya na kaming pareho. Pwede na kaming umusad sa kanya-kanyang buhay namin." May paet ang mga ngiti ni Jella at nauunawaan naman ito ng kanyang ina. Magiging maayos din ang lahat. Alam kong mahal mo pa si Inigo at darating ang araw na magbubunga rin lahat ng sakripisyo mo. Maghihilom din lahat ng mga sugat. Magtiwala ka lang, anak. Nakangiti nitong sabi. Habang nagdadramahan na mag-ina, ay siya namang pagpasok ng kanyang ama. "Nandito na ako, iya. Mapagod sa bukid. Nga pala, kasama ko yung may-ari ng katabing bukid natin. Abay kay gwapong lalaki, bagay na bagay sa'yo, nene." Asar ni Domingo. "Tatay, ano pong Nahinto si Jella sa pagsasalita nang makita ang lalaking kasama ng kanyang ama. "Magandang gabi po, Nanay Marcela." Bati nito. Nagugulahan ang mukha ni Jella. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. "Ano ginagawa mo rito?" Tinutupad ko lang yung pangako ko sa'yo. At gusto ko sana magsimula tayo ng tama. Manliligaw ako hanggang maging katipan mo. At sana maging mag-asawa tayo. Ulit. No more side chicks. No more Hazel. I'm managing the rice field next to yours kaya madalas ako dito. Then eventually, kung papalarin, gusto kong dito tumira hanggang magkaroon tayo ng mga anak at tumanda. Kita naman ang kilig sa mukha ng mag-asawang Domingo at Marcela. Sa katunayan, anak, nung nakaraang taon pa kami sinusuyo nitong si Inigo. Pinaghirapan niyang kunin ang loob namin ng nanay mo. Humingi siya ng tawad at ginawa ang lahat para mapatawad namin. Buong taon kong kasama yang si Inigo sa sakahan. Nagtatago siya pag pumupunta ka sa sakahan. Pinagsibak ng kahoy ang nanay. Nag-araro ng palayan. Nagtanim. Lahat ginawa niya ng walang angal. At gusto niya magpakita sa iyo pag maayos ang lahat. At ngayon ginagawa niya ng tama. Pinayagan ko na siyang manligaw sa iyo. Para naman ipagpatuloy ang naudlot ninyong pagmamahalan. Wika pa ni Domingo. Naiyak na lang si Jella. Ang akala niyang wakas ay nagbukas pala ng pinto para sa panibagong pagsisimula. Pinatunayan ni Inigo ang kanyang sarili. Ang pagmamahal nito sa kanya, hindi nagmamadali. Inabot ng ilang buwan ng panliligaw at ilang taon ng kanilang relasyon. Kahit alam na lang sila ang endgame, ay dinamdam nila ang bawat pangyayari sa kanilang naranasan. At sa huli, naselyuhan ang lahat ng tunay na singsing at pag-iisang dibdib ni na Inigo at Jella. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.